Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media matapos ang mahabang investigasyon. Tuluyan ng mabibigyan ng hustisya ang mga biktima ni Lisa Smugs at Kuting. Ayon sa mga otoridad, kompleto na ang mga ebidensya laban sa kanila at wala na silang kawala. Matagal nang hinihintay ng publiko ang araw na ito kung kailan mananagot ang dalawa sa kanilang mga kasalanan sa loob ng kanilang kampo. Ramdam ang tensyon at takot sa maaaring mangyari. Sinubukan pa ng kanilang mga abogado na questionin ang mga ebidensya, ngunit solidong kaso na ang naipon laban sa kanila. Maraming testigo ang lumutang upang ibunyag ang kanilang masasamang gawain. Ang ilan dating kaalyado nila ay unti-unti nang lumalayo at ayaw nang madamay dahil dito. Lalo pang lumalakas ang panawagang ikulong na sila at tanggalin ng anumang kapangyarihan. Habang papalapit ang araw ng kanilang paghatol, patuloy ang pagbabantay ng publiko. Marami ang nagsasabing dapat silang pagbayarin hindi labang sa kulungan kundi pati sa kanilang mga nakaw na yaman. Sa kabila ng lahat, may mga loyalista pa rin silang pilit na ipinagtatanggol sila. Gayunpaman, hindi na ito sapat upang pigilan ang batas na umusan. Ngayon malapit nang lumabas ang hatol, maraming nag-aabang kung matatapos na nga ba ang kasaysayan ni Lisa Smugs at Kuting. Ang tanong ng lahat, mabubulok na nga ba sila sa kulungan o may huling alas pa silang itataya? Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Immediate medical help. It's a Yeah, violation. Tapos true. kanina, it's like, it's a matter of life and death na kanina. Tapos hindi pa pinapapasok yung doctor, yung ambulance. Tapos parang hindi namin alam kung ano yung fina-follow talaga nila ng rules, bakit wala talagang pwedeng pumasok. So, yun, parang grabe naman, wala nang batas. Martial law. Martial law. Martial law na Emotional distress. undeclared. Undeclared. Undeclared martial law. Wow. So, well, you guys stay strong and stay healthy. Ano, alam ko puyat kayo. Drink a lot of water para meron kayong energy para mag-speak up at talagang i-air yung mga boses namin, boses ng ating mga kababayan. I wish nandyan ako, kaso lang, pagtungtong ko pa lang sa airport, dadamputin na rin ako. So, alam mo yon na-mute kayo, dadamputin na rin ako. Tables turn and I'm waiting for that time to come talaga. Yeah, time of reckoning. Yeah, we will look forward to that. So, yeah, kung andito lang kami mag-aantabay kasi kailangan malaman natin yung mga galawan nila diyan. Baka mamaya magpadala na naman ng mga bata-batal yung mga military diyan or mga kapulisan para mangharas or alam naman natin, nakita na nga, sabi mo nga kanina, nakita na natin to during Pastor Kibuloy's ordeal with these bangags. 'Di ba? So we're here. Ang mga OFW natin nandito nakatutok sa inyo. So hanggang anong may plano ba? Anong oras magsasalita si VP? I think naka-ano siya ngayon, no? Yeah. Naka-live siya ngayon? Naka-live siya? Anytime soon. Yeah. Wala pa Okay. Let's just wait na magsalita siya. But if you guys if you have more to say, you can just grab the opportunity. Nakikinig yung mga taong bayan sa'yo. Marami nakakilala sa'yo. You are followed by millions of Filipino people and you have your power to convince, dito sa cause natin para sa taong bayan. I'm just an ordinary citizen speaking up against the tyranny of those people who are in power now. Yeah. And, when we allow these people kasi to continue doing what they are doing, so, ang kawawa talaga ay yung mga ordinary citizens. Imagine they are able to do this to someone holding the second highest office in the country, voted by 32 million people. The one who got the highest vote counts in the history of the Philippines.
how much more to the ordinary citizens, right? So That's true. parang it's more like the reason as to why we're speaking up. It's because we want to empower those who are voiceless to also do the same, because you know it is us who allowed the Marcoses to what do you call that, To to sabotage the country. get back the power that they've Yeah. lost for like 35 years, and now it's in our hands din na pwede nating kunin sa kanila again yung power That's na true. kanila. Kasi, di ba, tama ka eh. Nagsasalita rin si Inday na wala nang grabe na. Wala, even mga justices ay nababayaran na ng gobyernong ito. So, the last resort that we have right now is to speak up, to gather. Right? To speak up and together talaga, because we've been speaking up naman. Like, Yes. I'm using my platform to True. use or to expose the wrongdoings of this administration. So I think we should step up now and start gathering na. So, and because the more people we get together, the more power we can have yes. to show our resistance against the tyranny of this administration. So, may mga nagtatanong kung saan daw ang location. So, where's the best location for everyone to gather? Is it in Batasan? There in Veterans? Or EDSA? Or where? So far? Ako actually, personally, gusto ko talaga sa Batasan. Batasan. Pero may mga tao na raw sa Batasan. So, dun sa mga nagtatanong, you can go to Batasan. Yes, So, Tio. Yes, doon ako galing kanina sa Batasan. I think it's time for us to show the people in the Congress ba na they don't have the absolute power to do whatever they want. Diba? Yeah. If they are in position right now, we are still a country bound by laws, and we ought to obey that. It's just that these people whom we consider na lawmakers, sila pala talaga yung number one lawbreakers. Diba? I mean, yeah. dapat naintindihan na yan ng taong bayan, at kung may iba pa man siya na hindi pa naniniwala sa causes na pinaglalaban natin, they would understand it if pupunta sila, magtitipon-tipon, at makita nila kung yung passion ng mga tao ngayon to parang shoo away this administration. That's true. So, parang mayroong nagaganap sa likod mo? Parang dumadami yung tao? Ano yung mga eksena dyan ngayon? There's an ambulance, parang itra-transfer ata. Sandali lang. Sige. Itra-transfer na? Where is she ba? Ay, hindi. Feeling ko, sandali lang. Ayan, nag-update po tayo kung anong kaganapan sa Veterans Hospital, kung saan takbo or na-admit si Attorney Zuleika Lopez. At kasama natin sila Tio, sila Kathy, sila Joey, at iba pa mga vloggers, fighters. So minomonitor natin kung ano nangyayari. Hindi pa po sila natutulog. But dahil sa kanilang pag-ibig sa bayan, tunay na pag-ibig sa bayan, hinaharap nila ang peligro. Ayan, nasa ER pala. Ayan. Hinaharap nila ang peligro. And I hope maging part po kayo nitong ating... Miss Kathy! Sorry. Ayan. Yan. Kathy, saan ka tumatakbo? Namimigay ako ng tubig, sis. Namigay ka ng tubig. Baka naman may makausap tayong polis, baka may magsalita. Pwede mong gamitin yung alindog mo. Baka may mga yung mga polis hindi ba pwedeng magbigay ng ng konting hi palangga. Pwede ba magbigay ng konting hello, hindi mo pera yan, how are you po? Hindi mo pera yan. Bakit ang gaganda nyo dyan? Talaga bang nakikipaglaban ngayon, dinadaan na lang sa ganda, katulad ni Inday? Oo. Well, yung hindi lang basta ganda, may paninindigan. Okay. Keep your integrity, sis. So, since dumating kayo dyan, dumarami na ba yung tao? Kasi nga, may mga nakatext ako, yung iba nga daw nasa
batasan. Sila Maui, nasa EDSA kanina, pero nagpapahinga muna siya. Okay, dahil overnight. Pero gising pa rin siya, nagmo-monitor sila. Tignan natin kung ano yung mga update nito ng ating mga grabe. So, may ambulansya dito. Hindi ko alam kung pwede mo bang lapitan? Pwede kang lumapit ng konti nang malaman natin kung ano yung, real time. Kung ano sis, yung ano niya, o ibang tao. There. Okay. Sino to mga nakatayo na ito? Ito yung mga kasama natin to? Sila Joey to, di ba? Sila Joey, oo. Oo. Okay. Ano to? Ito to, mga nakatayo dito. Mga reporters, vloggers, supporters, no? Opo. Yeah. Dito po, mga supporters natin. Kalat-kalat eh. Tapos yung hindi ko alam, parang naka-ready lang ata. Kawawa naman si Attorney Zuleika. Hanggang ngayon, imagine mo may jet lag pa nga. Galing nga ng Amerika, tapos from the Senate hearing, tapos inano nila. Ayan, may nakikita tayo. Ano yan? Nagkakagulo sila. Ano yan, sis? Media? Oo. Naakit ako. Okay, sis. Yeah. Para ma-update natin yung ating mga kababayan. Ito ngayon, sis. Nandito kami. Sige, magpaka-reporter ka. Talbogan mo yung mga media. Mas bagay sa'yo. Okay. What do you call this? Is the entrance of emergency room. And ibabalik na si Attorney Leica sa Congress. Okay na ba siya? Or anuman? Kasi they're preparing the bed there, the stretcher. Oo. So para kay Attorney Leica yan, ang stretcher na yan para sa pag-transport sa kanya, transport back to the Congress. Yeah, I don't know sis kung ita-transport back siya or ililipat siya ng ibang hospital. I'm not sure about that. Okay. So sige, tignan natin kung nagkaroon siya ng anxiety attack. It's like, may nauseous, vomiting, nakita natin kanina yun eh. Yes, emotional lahat nangyari yon. Tapos sis, ang hirap noon, especially like she was really trying to be decent. Diba, decente siya, nag-apologize pa siya and everything, even though she doesn't need to do it, hindi niya kailangan gawin. Tapos, nakakalungkot kasi yung convicted criminal, naglalakad lang sa Congress. Tapos etong isang taong to na kinontempt lang is ganitong trato. So just imagine kung nangyari yan sa mga kababayan, kung mangyari yan sa kapwa nyo, kamag-anak, mga mahal nyo sa buhay. Diba, okay lang ba yan sa inyo? Diba? So, yun lang. Ayan, so, hinihintay po natin kung saan siya dadalhin or kung ililipat ba. Diba? Yun. So, pero hindi mo pa siya nakikita so far? Hindi pa. Kasi inayaan ko alam mo yung mga tao talaga na importante, alam mo. Yeah. So ngayon, ano yan, yung mga nangyayari ngayon dyan na may stretcher, para ba talaga yan kay Attorney Zuleika? Baka hindi na kailangan kasi binalik. Binalik. He can stand na or something, I don't know. Let's see what will happen, sis. Abangan natin yung mga ano now. So, yung mga tao dito, like, just really supporting, like, alam mo, Pilipino, sis, makatao yan kasi, di ba? So, pamilya, yung kapag ang tao, tayo kahit matatapang ang Pinoy, pero pag nakikita nilang merong naapi, lalo na isang babae. That's true. Na, alam mo yon na mahina, hindi naman mahina, alam mo yung walang kalaban-laban. Well, physically mahina talaga siya kasi galing sa jet lag. But if you talk about yung kanyang mental capacity, nasa sound mind siya, at not only nasa sound mind siya, she's very brilliant nurse tuloy, very brilliant attorney. Yes, tapos, ganito lang ang ginawa ng mga makakaliwang grupo. Hindi siya korap na tao, hindi siya masamang tao, wala siyang krimen na ginawa, wala siyang kaso, hindi siya magnanakaw. Alam mo yung nagtatrabaho lang siya. Nagtatrabaho lang siya ayos at tapat. Wala siyang sinasagasaan, sumasagot lang siya ng tama. Ang problema dyan sa Kongreso is pag di nila gusto ang sagot, binabasos nila. Wala na sis, baboy na talaga ang Congress, sinira na. Baboy na.
kaya ako nandito sis babae ako, nangyari to sa akin, yung pangaharas, yung naramdaman kong stress, dati emotional distress, nagkaroon ako ng anxiety, nagkaroon ako ng PTSD sis. Ngayon, yan yung mga kasong pwede, VAUSI, Violence Against Women, Human Rights, kasi hindi siya binigyan ng karapatan para nung time na kinailangan niya ng medical assistant, 2 oras bago pa pinapasok. Imagine that sis, in like few minutes lang, 5 minutes nga lang, mabe-brain dead ka na kapag wala ng hangin yung di ba? Hindi ka na humihinga. Alam mo, di ba? Just imagine that. Ito 2 hours. In 2 hours, there's a lot of things can happen. And ako, ang nakikita ko right now here, ito yung pinakamaling move na ginawa. Actually, ang dami namang move na ginagawa nila, pero ito yung pinakamali. Yeah. This is an ordinary employee. Di ba? Wala siyang kaso. Di ba? Hindi siya corrupt. Well, yeah. Kaya nga tama ka actually, yung iba nga, 2 minutes lang 3 minutes, pag nawalan ka ng hangin sa katawan mo, pwede kang ma-tsugi o magurgur. Ito po yung larawan ngayon ng Pilipinas na pinapakita namin sa inyo. Ang panggigipit, lahat halos pare-pareho tayo. Hindi naman tayo pwede magkaiba ng emotion pagdating sa nakikita natin yung pang-aapi. Tio Moreno, Cathy Binag, Joey, at si Palangga kanina, yung kasama natin na habang may kausap ako sa phone. Ito na? Ito na? Okay. Ayan, mga kababayan. So, nilalabas na kasalukuyan, transport si Love you, Yusek! Attorney Zuleika. Oh my God. Feeling for you. So, siguro, na siya, no? Walang ganyanan. Anong ginawa nila? Nakita si VP, muntik maipit. Oh my God. Huwag po kayo mag-alala, walang mananakit dito. Wala pong mananakit. Huwag po kayo mag-alala. Wala akong mananakit dito sa mga taong to. Si Inday. Tutukan mo si Inday. Kuya! Kuya, wag mo nang sabihin, Vice President yan. Okay lang yan. Okay, sige na. Vice President yan. Huwag yung sasaktan ang Vice President po. Paalala lang po, pinagtatanggol po kayo niyan. Ang tatay niyan, pinagtanggol ho ang kapulisan. That's true. President Rodrigo Duterte kayo, even ang military, sundalo. Huwag ko kayo sumunod sa mali. Nabihan naman pala kayong St. Luke dapat tapos dito nyo dinala. Pumunta na po kayo sa batasan. Saan daw siya ita-transport? Ililipat siya, sis. Ililipat. Do you know kung anong hospital na mention ba? Alam nyo na i-vaccine ka sa mga tao. Huwag kayong bakla. Tama! Tama! Woo! Tama yan. Taas ninyo ang dignidad nyo, mga pulis. Kayo, may mga pamilya rin kayo, may asawa at mga anak. Police, dapat loyal kayo sa Constitution, hindi sa politician. Protect the people, not tambalos-los. Constitution po, sa batas, hindi sa tambalos-los. Dito parking. Dito parking. Dito parking. Ilabas niya yung... Sir, tingnan mo. Gawin niyo yung tama. Doktor na nagsasabi sa iyo, doktor, sir. Kasalanan nila. Pag may nangyari kay Atty. Lopez, kasalanan. Relax. Attorney, relax. Huwag niyong hawakan. Kami na lang magsusugod sa ospital. Doktor ang magsusugod dito. Si police. Attorney, relax. Doktor ang kailangan dyan. Oo nga. Hindi police. Nurse at doctor ang kailangan, hindi police. Police, back off! Back off! Back off! Police! Alam nyo, nagkakaroon lalo ng anxiety yung tao. Pwede heart attack yan.
Oo, atras. Atras kayo. Oh my God. Nagagalit si PH. Ano ba nangyayari? Ayaw nilang bakit ayaw isara yan? Anong sitwasyon? Cathy, Kasi ano? may mga pulis kasi na, alam mo yun, syempre, sumusunod lang sa utos. Hindi ba dapat kanina pa isinara ang kotse na yan at itinransport na yung pasyente? Ano yan? Pinipigilan nila? Paano ang nangyayari? Umaalis, ayaw ni Attorney Lopez. Umalis siya. Hindi niya gusto. O ba't binaba siya? Tinanggal siya ulit. Oh my God. Attorney Lopez, we love you. Okay. Stop it! Police, back off! Police, back off! Asan yung mga security ni Inday? Nandyan? Ang problem din, Okay. O bakit nilipat ng ibang ambulance? hindi pwede. Hindi pwede doon? Oh. Sa mga kaibigan ko dyan sa PNP, lumabas na kayo. Oh my God. Yan. Okay. Ayan, sis. Ayun yung bastos na Ano yung pulis. ambulance na yon? Sino na yun? Mga bastos na polis. Eto. So yung ambulansya kanina, ambulansya yun ng mga polis. Hindi naman lahat, sis. Meron lang isa kasi I'm not saying, yeah. tapangan. So, Nagtapang-tapangan. Ano nangyari? Muntik na maipit si BP, sasarado yung pintuan. Pero hindi naman lahat ng pulis ganun, sis. I know. We all know that. Kaya natataka yung iba eh. Ayan, sis, yung mga maghahagad, pulis na yun. Pero hindi lahat, sis, ha. So, yeah. Naman, nagbabantay lang. Sis, alam mo naman, kamag-anak ko si General Cesar Hoto, hindi na, diba? So, I know. So, nakaalis na sila, Inday? Nakaalis na? Tara. Tara. Sis, aalis na kami, ha? So, eto So, yung sakyan ni Tara. So, ito yung ambulance. Saan, alam mo ba kung saan? Oh, okay lang sis, pwede ka naman magsalita. Saan sila lilipat? Saan kayo lilipat? Merong mga Para masundan kayo ng taong bayan, saan kayo pupunta ngayon, Cathy? Ililipat ata sa St. Luke's. Sa St. Luke's. Okay. Oo. So, may mga sila. Marami dito kami. Ang dami, oh. So, Ano yan? Mga pulis lahat yan? Bantay para protektahan. May mga SWAT dito, sis. Para syempre, mag-protect din sa BP. Just in case. Yeah. That's understandable. So, sino yung sumisigaw? Dating congressman, hindi ko pakilala eh. Kakampi ni Inday? Kakampi natin? Kakampi ng bayan? Ano nangyari? Ano nangyari? Oh shit, ano yan? Bakit? Ano yan? May kumakalabog. Anong ginawa? Ha? Anong ginawa? Ay, hinahangailangan yung ambulansya. Ay, putang ina. Hinaharangan nila yung ambulansya. Naharangan. Naku, kailangan na talaga mag-alsa ng taong bayan. Oh my God. Ay, hindi ko maintindihan, sis. Ayaw niyong paalisin ang ambulansya? Hindi. Putang ina talaga. May isang ambulansya, ayaw tumakbo. Kailangan nang mailipat talaga si ano. Oh my God. Tignan mo mga tarantado. Oh. Ganon kasi. Ganon talaga mga bangag. Ano, nakaalis na sila, Inday? Oo, nakaalis na, sis. Okay. So, nakaalis na. Nakaalis na. Ito na yon. I'm wondering,
Kung yung mga pulis na ba yan, kay Inday ba yan? Joey! Joey! Ay ka na. Gusto nyo sa inyo na yung tubig? Sige, binili po namin. Putang inang yun ah. Ano? Pasensya na. Joey, murahin mo sila, Joey. Murahin mo ng mga putang ina. Tara. Sige po. Alam naman namin. Si Kuya, mabait to. Kuya, magsabi ka ng totoo. Hindi. Ayan. Dito kami. Dito tayo. Okay lang. So, anong plano nyo? Sis, susunod kami. Dito tayo, sis. Dito tayo. Susunod kayo. Oo, Susunod kayo sa St. Luke's? Oo, St. Luke's yun di ba? St. Luke's Irod? Oo. Hindi. Hindi. Kasi malapit. Malayo, Irod. Ayun, coach ko. Si Rodriguez. St. Luke's Rodriguez, right? Oo. Oh. Tapos after that, tutuloy kayo sa Batasan? O doon na kayo, maglagay na kayo. Manawagan tayo sa may business. Manawagan tayo sa may mga negosyong tent. Baka pwede na tayo magpadala ng mga tent. Oh, Mag-prayer vigil na. At ano rin sis, isa pa is ang problema dito is si BP Sara kasi mag-isa. Alam mo yon sis? Grabe, ang tapang ni Inday. Pero syempre, nandiyan dyan yung kanyang tapang mga... Nalit na talaga si Inday. Kasi, Oo. Sis, ano na lang, si V na lang pahawakin mo kasi magdadrive ka. Hindi, okay. Magdadrive ka. We will monitor you kung ang okay lang sa inyo if you still have battery. Kasi yung mga kababayan natin, we're like almost 10,000 live viewers across social media na talagang nakamonitor. Hindi rin natutulog. Mga na. Kasama mo si Joey? Okay. Hindi, kasi si Joey, nandun siya sa kabilang sasakyan. Sis, patayin ko muna ha, yung ilaw ko. Sige. Okay lang. Okay lang. Marinig lang namin yung boses ninyo na mag-update sa amin. Okay lang, patay mo yung ilaw kahit walang ilaw. Oo. So, diretso kayo sa E. Rodriguez. E. Rodriguez, St. Luke's, kasi yun yung malapit. Si Attorney Lopez talaga grabe yung anxiety niya. Nakakaiyak sis kasi na-experience ko siya. I know sis, you know. Sobrang nakakaawa si VP. Binabastos na sobra. Yeah. Grabe. Grabe sis yung pag nare-recall mo yung yung trauma mo. Yeah, I know. Dapat babae ka din. Alam mo yung ganon. Samantalang si Castro na convicted, na dapat sa kanya nangyayari ito. Putang ina niya, mamatay na siya. Alam mo sis, yung karma na nag-umpisa na, yung sumpa. Yeah. Kasi nag-umpisa na. Saan ba exit dito ba? Kailangan nandito kami, nakaantabay kami, nakakaiyak talaga. Anong oras na? My God, 1:30 na pala dito sa Amerika. Kanina pa ako gising. I think nagising ako. Wala na akong nagawa, but it's okay dahil nakikita na namin kayo, inaantabayan na namin kayo. So, after that, after ng St. Luke's, alam mo yung mababait. Alam natin yan. Alam natin yan, yung mga pulis na yan, natatakot din, may mga pamilya din sila. Pero sabi ko nga, kung nananawagan, kung nakikita na nila na mali na yung, nakita naman ninyo, mali na yung ginagawa, susunod ka pa ba? Yeah. So, mga kababayan, sa lahat ng nasa Metro Manila, o saan man kayo dyan, mag-gather na po kayo sa Batasan. Nandiyan na sila, doon na iba sa... Walang oras. So, sabi nga, this is the start of our, talagang real speak up day. I think this is the day. This is the day. Yeah. Lahat naman ito wants to happen. Yeah, sinasabi naman ninyo na lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, sa bansa natin, may mga reason para sa betterment of the country. It's just so sad lang na ang tagal na natin na nag-wish, nangangarap na magkaroon ng betterment of the country. Dumating ang Pangulong Duterte, kahit papaano naibsan, hindi naman sobrang perfect, pero at least nabawasan yung mga demonyo, nawasan yung mga nangungutong sa airport pa lang, dyan pa lang sa immigration, di ba? Pero ito, bumalik tayo sa undeclared martial law, ika nga. Tsaka mas so we have to protect, sobrang lala, di ba? So, ano yung kanina, hindi